Consider Rapid, once again, 0917-585-6744. So yan, so nandito naman tayo sa part 2 ng question and answer natin. So tuturuan ko kayo kung paano nyo sagutin yung mga prospect nyo sa mga tanong nila. Mapapiloso pa man yan o napaka-negative yan. Tuturuan ko kayo. Simpleng-simple lang sagot yan. Okay? O, Consider Rapid, hindi na kailangan ng permit basta kay Consider Rapid. Paano pag hindi ako kumita? Minsan, sinasabi ng mga prospect nyo, paano pag hindi ako kumita dyan? Okay? So, ito lang, sabihin nyo na sa kanya. O, yung duda mo, pagdudaan mo lang. Eh, paano kung kumita ka? Paano kung may mayaya ka? Paano kung maraming sumali sa'yo? Paano kung maging katulad kita na kumita ng milyon? Paano kung dumami yung grupo mo sa ibang bansa? Diba? So, ibig sabihin, subukan mo lang. Try mo lang. Wala nang mawawala pag susubukan mo. Kasi sa buhay, ang mahirap pagsisiyan ay yung mga dapat na ginawa mo. Kasi hindi mo na mababalik yung oras. Sabi nga nila, wala namang namatay yung 7,980. Marami ng 7,980 na dumaan sa buhay mo. Nag-birthday ka, bumili ka ng cellphone, pero yung pera mo hindi naman bumalik. Pero gumagastos ka. Okay? Minsan pag birthday mo, naghanda ka, susumbatan pa yung hinanda mo, pakainin mo yung lahat ng tao. Hindi ka naman kumita, pero gumagastos ka. Pero ba't yung pag-negosyo titignan mo, ayaw mong subukan. So, yung mga dapat mo ipaintindi sa kanila. Pangalawa, scam yan eh. So, tatanungin mo sa kanya, paano mo naman nasabing scam yan? Naka-attend ka na ba ng seminar namin? Yan, ganyan. So, pag pinilit niya pa rin yung scam yan, sabi mo sa kanya, bakit? Ano ba yung pagkakaintindi mo sa scam? Mag-explain siya, kasi ganito yung scam eh, ganyan. Kasi mayroong pyramid yan eh. Yun, pag gumano siya, ito lang sasabihin mo sa kanya, good news, Brad! Sa lahat ng sinabi mo, wala dun yung aim global. Sa lahat ng sinabi mo, wala dun yung aim global. So, hindi siya scam. So, maganda, pakinggan mo siya para makita mo siya sabi ko. So, lahat na ng networking sinalihan ko, wala namang nangyari. Lahat ng networking daw, sinalihan niya, wala namang nangyari. Ito lang sabihin niya sa kanya. Brad, dun sa tanong mo, ay nasagot mo rin. Kaya wala nangyari sa'yo kasi lahat sinalihan mo. Okay? Kahit anong bagay, pag pinagsabay-sabay mo, hindi mo kakayanin. Meron ka bang nakitang doktor na naging engineer, na naging nurse, na naging bombero, na naging polis? Wala. Di ba? Yung sabihin, kanya-kanya na profesyon yan. Ganun din sa in-global. So, kailangan, pag in-global ka, focus mo lang sa in-global. Kaya hindi kumikita yung iba kasi walang focus. So, ibang topic na naman yan. Mamaya, i-elaborate yung focus na yan. So, yan. So, walang nangyayari kasi paiba-iba ka lang company. Binubola ka lang yan. So, pag sinabi sa inyo, ay, binubola ka lang yan. Ito lang sabihin mo. Sa totoo lang, yung pambobola, nangyayari naman sa lahat. Halimbawa, ikaw, tatrabaho ka sa Jollibee. Magkano sweldo mo? Minimum, 400 plus. Magkano kinikita ng may-ari? Milyon-milyon. Hindi ka ba binubola nun? Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, kumikita ka ng maliit, pero yung may-ari, nandun lang, hindi mo naman nakikita sa Jollibee store, pero kumikita siya ng milyon-milyon. Pero ikaw, okay na sa iyo yung 400. So, sino yung binubola sa inyo, di ba? So, ganun din dito. Actually, yung pangmobola ay hindi na mangyayari sa mga tatanda. Siguro nung bata ka, pwede kang bulahin. Pero ngayon, malaki ka na, hindi ka na pwedeng bulahin. Okay? Pero sabihin natin na, sige, binobola ka nga. Ito naman yung magandang bola. Kasi, kung ako nabola, okay na nabola ako, kumita ako ng milyon. Kung kikita ka rin ng milyon, magpabola ka na rin, di ba? Kaysa magpapabola ka sa mga manliligaw sa'yo, di ba? Wala naman, hindi ka naman kumikita. O dito sa in-global, magpabola ka, kikita ka. Diba? Okay. Sabi ng kaibigan ko, sumali daw siya dyan, pero wala daw nangyari. So, wag na raw akong sumali. So, sabi ng kaibigan niya, sumali na yung kaibigan niya, pero wala daw nangyari. So, hindi na rin daw siya sasali kasi sabi ng kaibigan niya. So, ano yung sasagot mo? Ganito lang yan, simple lang yan. Ang kapalaran ni Pedro ay hindi kapalaran ni Juan. So, papayag ka ba na yung kapalaran mo ay kapalaran din niya? Saka, huwag ka makikinig sa mga taong nag-fail. Yan ang maganda sa buhay. Huwag ka makikinig sa mga taong nag-fail. Makinig ka sa mga taong successful, katulad namin. Kasi yung mga taong nag-fail, ano yung i-advise niya? Nag-fail nga siya. So, makinig ka sa mga naging successful. Okay? Saka yung mga tao na yan, yung mga negative na tao na yan, na hindi kumita, talagang sasabihin sa'yo yung mga ganyan. Kasi bakit? Kasi pag kumita ka sa network marketing, at sila hindi kumita, sampal sa mukha nila na ikaw kumita, na sila hindi.
Di ba? Alam mo naman yung crab mentality. Okay? So, huwag ka basta-basta makikinig. Huwag mo ipapadrive yung buhay mo sa mga unggoy.